Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Si Librada Avelino Mangali ay isang Filipina educator na kasamang nagtatag ng Centro Escolar University. Siya ang unang babae na nakakuha ng sertipiko ng pagtuturo mula sa mga otoridad ng Espanya nang maipasa niya ang kanyang pagsusulit noong 1889. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Noong January 17, 1873, ipinanganak sa Quiapo, Maynila si Librada Avellino, isang Filipina educator kina Francisca Mangali at Pedro Avellino. Di nagtagal, pagkatapos ng kanyang kapanganakan, lumipat ang kanyang pamilya sa Pandacan. Her father, an intellectual, ay nagtrabaho sa isang parmasya at nagpapatakbo din ng isang tindahan na nagbibenta ng sari-sari, kabilang ang mga tela, karayom at sinulid, tabako at iba pang mga bagay. Noong ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa butika, ang kanyang kapatid na si Juana ang namamahala sa tindahan. Bagamat nagsimula ang kanyang maagang edukasyon sa bahay, mula 5 o 6 na taong gulang, si Avellino na tinatawag na Ada ay ipinadala sa pampublikong paaralan ng mga babae na pinamamahalaan ni Luisa Batcho. Ito ang unang paaralan na nag-aalok ng edukasyon sa mga batang babae at kasama ang mga pangunahing kurso sa pagbasa, pagsulat at matematika, pati na rin ang pagbigkas ng mga panalangin. Noong 7 taong gulang si Avellino, namatay ang kanyang ina at makalipas ang mga 3 taon ay nagpakasal muli ang kanyang ama kay Paula Arcila, na determinadong magkaroon ng malapit na relasyon sa kanyang stepdaughter. Dahil gusto ni Avellino na matuto ng higit pa kaysa karaniwang ibinibigay ng mga babae, tinuruan siya ni Maestra Batcho sa panimulang domestic science, geografiya at gramatika ng Espanyol, at ipinakilala siya sa mas mahirap na pag-aaral sa matematika. She also studied advanced syntax and language with Fermin Raimundo, a local Spanish grammarian, as well as music, including piano with Ladislao Bonos. Nang matapos ang kanyang pag-aaral sa elementarya, lumipat si Avellino sa Manila upang mag-aral sa Municipal Santa Cruz School. Ngunit pagkaraan ng 1 taon ay lumipat sa pribadong institusyong pinamamahalaan ni Margareta Lopez sa Tondo. Ang paaralan ay isang institusyong paghahanda na nagsanay sa mga babae sa mga paksang kailangan para sa pagsusulit sa pagtuturo. Matapos makumpleto ang mga kurso noong 1889, hinarap ni Avellino ang isang hurado at matagumpay na naipasa ang pagsusulit sibil para sa mga guro sa elementarya na naging unang babae na tumanggap ng sertipikasyon sa pagtuturo sa panahon ng Espanyol. Nang matanggap ang kanyang diploma, si Avellino sa suporta ng kanyang ama at stepmother ay nagbukas ng libreng paaralan sa Pandacan. She did this at Lopez School and trained the students for the teaching exam. As the school grew rapidly to further her own studies, nag-aral si Avellino ng dressmaking at pagbuborda sa Concordia College. At pagkatapos ay kumuha ng kursong inaalok ng mga kapatid na babae ng Assumption Convent, which enabled her to obtain a certificate to teach high school in 1893. During her courses, nakilala ni Avellino si Carmen de Luna na magiging kanyang katuwang at kasama sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang mga aktibidad sa paaralan ni Avellino ay nagpatuloy sa simula ng Rebolusyong Pilipino noong 1896. Ngunit nang dumating ang puwersa ng Estados Unidos sa Pandacan, sinuspende niya ang kanyang mga kurso.
Sa payo ng kanyang ama, tumakas siya sa Maynila ilang araw bago naging abo ang kanyang bayang sinilangan ng mga sumasalakay na sundalo. By the time her family, which included 3 step-siblings, joined her, they had lost their home as well as their business to the conflict. Sa tulong ng magkapatid na Vicente at Lucas Gonzales, si Avelino ay pinahiram ng isang ari-arian sa Santa Cruz upang muling buksan ang kanyang paaralan. Habang lumalaki ang paaralan, lumipat ito mula sa Fernandez Street patungong San Sebastian, ngayon ay R. Hidalgo Street. Hindi nagtagal ay nakasama niya ang kanyang pinsan na si Margarita Garit Oliva at Carmen de Luna. Sa pagtatapos ng revolusyong noong 1898, ang Estados Unidos sa ilalim ng kanyang soberanong otoridad ay nagtatag ng mga bagong tuntunin sa mga paaralan na nangangailangan ng pagtuturo ng wikang Ingles. Dahil hindi nagsasalita ng Ingles si Avelino, nagboluntaryo siyang magturo sa paaralan ng mga babae sa Pandacan, sa paniniwalang mas mabilis siyang matuto sa pamamagitan ng pagsisikap na ituro ang wika sa iba. Siya ay hinirang bilang unang punong guro ng Filipina sa panahon ng Estados Unidos. Kasabay nito, nag-aral siya sa umaga kasama ang isang Amerikanong guro habang kumukuha rin ng mga panggabing kurso sa Sampaloc kasama ang tutor na si Mauricio Somoza upang mapahusay ang kanyang kakayahan sa wika. In 1901, Avelino wrote the school superintendent, si David Prescott Burroughs, na humihingi ng leave of absence upang mag-aral ng Ingles sa ibang bansa, and the approval will be restored upon her return as the principal of Pandacan Girls' School. Nang matiyak ang kanyang pag-aproba, isinara niya ang paaralan at sinamahan ang pamilya Gonzales sa Hong Kong, kung saan siya nag-aral ng kalahating taon. Ngunit kinakailangan niyang bumalik dahil sa sakit ng isa sa kanilang partido. Sa kanyang pagbabalik, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga tungkulin bilang punong guro ng paaralan. But a conflict with the American headmaster of the boys' school caused her to resign her position at the end of the 1906 term. Nagpatuloy ang pag-aalsa hanggang 1902 at namatay ang stepmother ni Avelino noong 1905. Nananabik pa ring magbukas ng paaralan nang makalabas siya sa pagluluksa noong 1907. Humingi ng payo si Avelino kay Fernando Salas, isang abogado mula sa isang pamilya ng mga tagapagturo, at kanyang kaibigan na si Carmen de Luna. Nagpasya silang mamuhunan sa pagbubukas ng isang paaralan sa Maynila na tatawaging Centro Escolar de Señoritas or Central School of Ladies. Modeled after a Salas school runs the Centro Escolar de Verones or Central School of Men. Each contributed 250 pesos and used it to establish the school located at 841 Irish Street, later called as Caraga Street. Sa pagkakaroon ng maliit na puhunan, ngunit gustong magtatag ng isang moderno, liberal na paaralan, nilapitan ni Avelino ang mga edukadong kababaihan tulad ni Maria del Pilar Francisco, ang unang babaeng abogado sa Pilipinas. Felisa at Domingo Francisco, pinsan ni Maria, magkapatid na Filomena at Ildefonso Amor, ang kanyang pinsan na si Garit Oliva at Constancia Arita. Lahat ay nagtapos sa normal school. Si Fernando Salas mismo ang nagmungkahi kay Justo Soncoyo, isang mananalaysay at abogado, Manuel Ravago, isang mamamahayag at mananalumpati, at Alberto Campos, isang dating sundalo ng hukbong Espanyol at isang mamahayag at tagapagturo. Di nagtagal, pagkatapos na imungkahi ang kanyang mga kandidato, inalis ni Salas ang kanyang kapital at itinigil ang kanyang pakikilahok sa paaralan. Ang idea sa likod ng paaralan ay upang mag-alok sa mga babae ng parihong mga pagkakataon tulad ng mga lalaki sa edukasyon.
At a time when there were few opportunities for girls' education, Avellino argued that women's responsibility in raising children required the education needed to instill moral responsibility and patriotism to keep the nation free. Her clever combination of girls' education and patriotic interest prompted fathers with daughters on more than one occasion to send them to her school. Ang Centro Escolar de Señoritas ay ang unang non-sectarian school sa bansa. Nang ma-recruit na ang mga pangunahing tauhan, nagsimula ang paralan sa ilalim ng pamumuno ni Avellino. Tumanggap ng mga boarder, half-boarder at day students para sa mga babae mula kindergarten hanggang high school na may 27 estudyante noong June of 1907. Noong 1910, mayroong mahigit 300 na estudyante at noong 1914, mahigit 500. Bilang isang pribadong paaralan, ang institusyon ay hindi pinilit na sumunod sa iniaatas ng Department of Public Instruction para sa pagtuturo sa Ingles at piniling magtanghal ng mga bilingual na klase upang mapaunlakan ang mga mag-aaral na walang ganap na kaalaman sa Ingles. Kapos sa espasyo, nagsimulang bumili si Avellino ng mga kadugtong na ari-arian upang madagdagan ang mga bilang ng mga lecture hall, pati na rin ang espasyo ng dormitoryo. Sa paligid ng 1917, lumipat sila sa isang bagong itinayong pasilidad na matatagpuan sa 2265 Azcaraga Street, with more than 650 students, and by 1920, the school was the largest women's institution in the country. Noong 1921, determinado si Avellino na maglunsad ng isang universidad at mag-alok ng tersiyaryong edukasyon. The first college to offer a bachelor's degree program was the School of Pharmacy. Kasama sa kanyang plano ang pagbubukas ng 10 kolehiyo, ngunit pagkatapos ng parmasya, nagtagumpay siyang magbukas ng 6 pa. The College of Liberal Arts was established in 1922, the College of Education in 1923, the College of Dentistry in 1924, the College of Law in 1925, the College of Medicine in 1929, and the College of Optometry in 1930. Di nagtagal pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama, noong 1930, she was awarded an honorary master's degree in pedagogy by the University of the Philippines. Officially from 1930, Centro Escolar de Señoritas functioned as a university and was incorporated with a change of name to Centro Escolar University in 1932. Dahil sa kawalan ng kakayahang makakuha ng fasilidad ng ospital para sa mga mag-aaral na magkaroon ng praktikal na karanasan, pinigil ng gobyerno ang akreditasyon ng medical college na napilitang magsara pagkatapos ng 4 na taon ng operasyon. Namatay si Avellino dahil sa cancer sa tiyan sa bahay ng isang kaibigan na nakatira sa Alhambra Street sa Ermita, Manila, noong November 9, 1934. Siya ay inilibing sa Campo Santo de la Loma sa Caloocan. Naging co-educational ang universidad noong 1945 at patuloy na lumawak. Offers a wide range of courses across multiple campuses. In 2005, President Gloria Macapagal proclaimed the country's centennial of the feminist movement, and Avellino was honored with the Champion of the Feminist Movement Award. Thank you very much for watching. And according to Aristotle, educating the mind without educating the heart is no education at all. Shout out and thanks to the comment of Marvin Calugas and Edlex Valencia. Maraming salamat po.